Ngayon, tayo ay magre-recap ng pelikulang Day of the Dead Bloodline. Nagsisimula ang pelikula sa isang reporter na nag-uulat tungkol sa mga nilalang na kumakain ng mga tao ng buhay. Isang babae ang nakitang umaakyat palabas ng isang gusali sa isang shock na estado at naglalakad-lakad. Samantala, isang zombie ang nakitang nagugulo sa isang sasakyan ngunit nagawa pa rin niyang maglinis pagkatapos. Babalik tayo ng 4 na oras sa nakaraan, kung saan isang grupo ng mga estudyanteng medisina ang nagsusuri ng isang katawan. Tinanong ng doktor ang mga estudyante kung ano ang sanhi ng pagkamatay at nagbigay ng maling sagot si Zoe, ang babaeng nakita kanina. Pagkatapos ay tinanong ng doktor si Zoe na kumuha ng dugo mula sa isang lalaki. Binanggit niya na ang antibodies sa dugo ng lalaki ay 100 beses na mas mataas kaysa sa normal. Nakilala ni Zoe ang lalaking si Max, na sinubukang manligaw sa kanya ngunit tumanggi si Zoe. Ipinakita ni Max kay Zoe ang kanyang artistikong bahagi at ibinunyag ang kanyang kanang braso. Dumating si Abby, ipinagtanggol si Zoe, at pinaalis si Max. Dumalo ang mga babae sa isang party. Sinabi ng kasintahan ni Abby na si Peter kay Zoe na kailangan niya ng tulong sa pagkuha ng beer mula sa morgue. Sinundan siya ni Zoe ngunit pinagtawanan siya ni Peter. Kinuha ni Peter ang isang beer at dinala ni Zoe ang isa pa. Habang nahuhuli si Zoe, pumasok si Max sa morgue at sinubukang pilitin si Zoe, sinimulan niyang dilaan ang mukha nito. Ngunit ang katawan na sinuri ni Zoe kanina ay biglang nagising bilang isang zombie at inatake si Max. Tumakbo si Zoe pabalik upang balaan ng iba. Biglang nagbago at umatake ang doktor mula kanina sa isa sa mga estudyante. Nakagat si Peter at nagtakbuhan ang lahat para sa kanilang buhay. Umalis si Zoe sa bintana at sinubukang tulungan si Abby, ngunit nakagat din siya ng doktor. Lumipas ang 5 taon at makikitang nagsusulat si Zoe sa isang journal. Siya ngayon ay nasa isang Recon military station kung saan nangongolekta sila ng datos tungkol sa virus. Ang base ay nagsisilbing kanlungan para sa parehong mga sibilyan at mga tauhan ng militar. Nagjogging si Zoe nang subukan ng isang zombie ang tibay ng bakod. Pinaputukan ng leader na si Miguel ang zombie. Si Zoe at isa pang babae ay nagtatrabaho sa isang bagay sa lab nang pumasok ang isang babae at sinabi na tumaas ang lagnat ni Lily. Bumisita si Zoe kay Lily at nagbigay ng magagandang salita sa halip na gamot. Sa isang pagpupulong tungkol sa mga problema sa base, biglang pumasok si Zoe at sinabi sa lahat na si Lily ay may mataas na nakakahawang bacterial pneumonia. Inabisuhan ni Zoe si Miguel na kinwarantina niya si Lily ngunit kailangan niya ng mas maraming gamot. Binanggit niya na ang kanyang universidad ay may nakasecure na medical stash at alam niya ang access code. Tumutol si Miguel sa supply run dahil masyadong malayo ang universidad, ngunit iginiit ni Zoe na maraming tao ang maaaring mamatay ng walang tamang antibiotics. Pumayag si Miguel at nag-assign ng team kasama si Zoe. Binisita ni Becker, ang kapatid ni Miguel, si Zoe sa kanyang kwarto at nagkaroon sila ng intimate na tagpo. Gayunpaman, mabilis na nabagot si Zoe at nagdesisyong bisitahin ang lubos na nakakahawang si Lily sa halip. Binigyan ni Zoe si Lily ng kwintas bago umalis. Kinabukasan, 2 sasakyan ang umalis sa base patungo sa universidad. Ilang sandali pagkatapos nilang umalis, nasira ang isa sa mga sasakyan at huminto ang grupo. May isang taong nagmungkahi na bumalik na lamang dahil matagal na ang inaayos, ngunit narinig ng grupo ang mga zombie malapit, ngunit nagawa ni Lucy na ayusin ang makina sa tamang oras. Nagpatuloy sila at nakarating sa universidad sa gabi. Pumasok ang kalahati ng grupo sa gusali, nahanap ang stash, at kinolekta ang mga gamot. Malapit nang lumabas ang grupo mula sa gusali nang magdesisyon si Zoe na mahiwalay sa kanila nang hindi nagsasabi kahit kanino upang kumuha ng litrato. Natagpuan niya si Max, na isa ng zombie, at sinubukan siyang habulin. Pinaputukan siya ni Zoe ng maraming beses ngunit hindi tumama, na nag-alerto sa iba pang mga zombie sa lugar. Nahulog ni Zoe ang isang rubber ring na inamoy ni Max, pansamantalang inalis ang atensyon niya. Habang naglalakad pa atras sina Becker at Zoe upang maiwasan ang sorpresa, nagkita ulit sila. Umalis ang grupo nang hindi namamalayan na may naiwan sila muli. Nakatakas sila at nakabalik sa base. Sinabi ni Zoe kay Miguel na nawala si Frank, at sumagot si Miguel na namatay siya para sa wala. Ipinaalam ni Zoe ang balita sa asawa ni Frank na nagalit at sinisi si Zoe, na hindi alam ang litrato na kinuha ni Zoe. Samantala, sinundan ni Max si Zoe pabalik sa base at nagtago, nanunood sa mga batang naglalaro ng soccer ngunit piniling hindi sumali. May batang nag-kick ng bola palayo at sinubukang kunin ito, ngunit pinigilan siya ng isang sundalo at iniutos siyang pumasok sa loob. Pagkatapos ay kinagat ni Max ang sundalo na pumasok sa bunker. Bumisita si Zoe kay Lily at binigyan siya ng antibiotics. Habang nagtago sa sistema ng bentilasyon, nakita ni Max si Zoe nang halikan siya ni Becker, na nagpagalit sa kanya.
Narinig ng janitor ang mga ingay mula sa bentilasyon, iniisip na mga daga ito kaya kumuha siya ng martilyo para imbestigahan. Sinalubong siya ni Max, at nagtamo ng masamang kapalaran ang janitor. Napansin ng asawa ng janitor ang dugo na tumutulo mula sa bentilasyon, kaya't nagsisigaw at tumakbo nang makita ang katawan ng kanyang asawa. Nahuli siya ni Max at kinaladkad palayo. Sa kabila ng quarantine, nagawa ni Max na magpakita kay Zoe, na tumakbo at pinindot ang alarm button. Nahabol ni Max si Zoe at ipinakita ang kanyang sining, na mukhang bago pa rin kahit 5 taon na ang lumipas. Nang handa na ang iba na patayin si Max, pinigilan sila ni Zoe, iginiit na kailangan nila siyang buhay. Ikinadina nila si Max at pumasok si Miguel. Nakipagtalo si Zoe na hindi tipikal na zombie si Max dahil nagkaroon siya ng pagkakataong kagatin siya ngunit hindi niya ginawa. Hinamon siya ni Miguel na patunayan ito. Dinilaan ni Max si Zoe ngunit tumanggi siyang kagatin ito, na nagpaniwala kay Miguel na hayaang pag-aralan ni Zoe si Max dahil maaaring hawak niya ang susi sa bakuna. Natuklasan ni Zoe na may mga internal organs pa si Max na gumagana, kabilang ang kanyang mga mata, utak, at puso. Kumuha siya ng blood sample mula kay Max, alam ang damdamin nito para sa kanya, at hinayaan siyang dilaan ang kanyang mukha upang manatiling kalmado. Kahit na nais panatilihing kalmado si Max, hinalikan ni Zoe si Becker pagkalipas ng ilang sandali. Pagkatapos ay hiningi ni Zoe kay Becker na dalhin ang mga zombie nang hindi pinapatay para kumuha ng samples. Pumunta ang team sa gate para papasukin ang mga zombie isa-isa para sa pananaliksik ni Zoe. Nabutas ng mga zombie ang gate at napatay ang isa pang sundalo sa proseso. Nakagat din si Elise. Bumisita si Miguel kay Zoe ngunit natagpuan lamang si Max doon. Napansin ang pangalan ni Zoe sa braso ni Max, na ipinagtawanan siya. Nakapasok ang natitirang mga sundalo, ngunit na-overrun ng mga zombie ang bakuran, na ikinagalit ni Miguel. Sinabi ni Zoe kay Miguel na nakagat lamang si Elise sa kanyang ibabang braso, kaya tatagal bago kumalat ang virus. Binaril ni Miguel si Elise sa halip na putulin ang kanyang braso dahil hindi niya matitiis ang tanawin ng dugo. Nakipagtalo si Becker kay Miguel, na inakusahan si Zoe na buhayin si Max dahil nahuhumaling siya rito. Hinarap ni Miguel si Zoe, sinisisi siya sa pagkamatay ng maraming tao. Hindi siya pinansin ni Zoe at inilipat ang sisi. Sa huli, nagalit siya kay Becker dahil kinwestiyon nito ang kanyang relasyon kay Max at nakipaghiwalay sa kanya dahil hindi siya naniwala rito. Ang iba ay nag-inom upang parangalan ang kanilang mga yumaong kaibigan. Hinarap ni Lucy si Max at sinabi kung gaano siya kapangit, ngunit sinunggaban ni Max ang kanyang lalamunan at ipinukpok sa pader. Pinaghiwalay sila ni Alphonse ngunit kinuha ni Max ang mga susi ni Alphonse. Sinimulang i-develop ni Zoe ang bakuna at natapos ito pagkatapos ng ilang oras. Sinabi niya kay Becker na tapos na siya, ngunit hinuli siya ni Max mula sa likuran. Nakaligtas si Zoe at nakipagkita sa team, sinabihan silang huwag patayin si Max dahil kailangan pa niya ito. Pumunta sila sa lab ngunit wala ng tao doon, kaya muling pinindot ang alarm. Lumabas si Lily mula sa kanyang quarantine at pumunta sa hall kung saan nakita niya ang kanyang ina na naging zombie na at pinatay ang isa sa mga sundalo. Nang aatakihin na ni Lily ang kanyang ina, biglang dumating si Max at pinatay ang kanyang ina. Natagpuan ni Zoe ang kwintas na ibinigay niya kay Lily at ang mga patay na sundalo. Kumuha siya ng baril at hinanap si Lily, nakita niyang hawak ni Max si Lily bilang bihag. Tinakot ni Zoe si Max na papatayin niya ang kanyang sarili, ngunit agad niyang iniwan ang plano at binagsak ang baril. Sinunggaban siya ni Max at binuksan ng pinto, pinatakbo si Lily palabas. Inatake ng mga zombie ang base at pinatay halos lahat. Isinara ni Miguel ang pinto ngunit iginiit ni Becker na buksan ito dahil nasa labas sina Zoe at Lily. Kinain si Miguel ng mga zombie, na iniwang mag-isa si Becker sa gate. Nang bubuksan na ni Becker ang gate, kinagat siya. Natagpuan ni Zoe si Lily at nagtago sila sa greenhouse. Pumasok si Max at kinuha ang jacket ni Zoe, ninanamnamang amoy nito. Gumamit si Zoe ng tactical na galaw. Bubunot na sana ng gatilyo si Becker nang dumating si Zoe at sinabing subukan ang bakuna. Ibinigay niya ang bakuna kay Becker at tila gumana ito. Sinimulan ni Zoe ang mass production ng bakuna. Ipinaliwanag niya na habang hindi nito mapapaalis ang mga zombie o mababawasan ang kanilang karahasan, mapipigilan nito ang mga nakagat na maging zombie. Ngumiti siya sa mga batang ulilang nakaligtas.